Mga ka-A to Z, madalas ba kayong gumagamit ng insecticide kontra lamok, lalo na ngayong tag-ulan? Ingat-ingat po ha, dahil may masamang epekto raw ito sa kalusugan ayon sa isang organisasyon, lalo na't hindi nakikita ang mga kemikal na nakalagay dito. Nagbabala din ang eksperto na may nakalalasong sangkap ang mga laruan at cosmetic products na murang-murang nabibili ngayon sa merkado. May balitang A to Z si Kim Salinas. Tag-ulan na nga at karamihan sa atin iritang-irita sa mga naglipa ng mga lamok sa ating mga tahanan. Kaya naman ang sagot dyan ng marami, insecticide. Para ang lamok, tepok. Pero ayon sa grupong Ban Toxics, posibleng may ma-release, mailabas na klase ng lason ang mga produkto na to na hindi pumasa doon sa FDA na posibleng masinghot natin at ma-expose yung ating mga anak. karamihan nga raw sa mga insecticide ngayon, murang nabibili sa merkado. Ang problema dito sa ganitong klase mga produktong pumapasok sa atin, hindi ito rehistrado, hindi ito notifikado ng Food and Drug Administration. Ibig sabihin, hindi ito pumasa doon sa safety standards na meron dito sa ating bansa. Kaya naman, ilang consumer na kinasanayan ng gumamit ng insecticide nagulat sa impormasyong delikado ito sa kalusugan. Ito po yung madalas na meron kami kasi maraming langgam doon sa bahay. So, wala naman kaming knowledge na nakakalason pala to. Maliban dyan, may chemical din daw na masama sa kalusugan ang mga laruan, school bag, maging cosmetic products. Ayon sa East Avenue Medical Center, mayroon na silang pasyenteng nalason dahil dito. Sa ngayon kasi, hindi pa natin masasabi kung ilan na yung specific na nalason dyan sa mga pinakita nating produkto. Pero meron kaming mga ilang cases na pumupunta sa amin, yung mga dahilan, yung mga produktong yan. Kaya payo ngayon ng eksperto sa publiko, Hindi mo siya makikita visibly kasi nakahalo na po siya mismo doon sa produkto. Kung meron tayong mga ganyang klaseng produkto, mas maaaring i-dispose po natin sila. agad namang itakbo sa ospital sakaling nalason na ang isang individual para mabigyan ng agarang lunas. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.